Hello, good morning everyone. It's your Manong B again and welcome back dito sa ating The Blind Chef Kitchen channel. So ngayon, may panibago na naman tayong recipe na i-share. Ito yung aking take or version ng lechon sinigang na pinatatawagin kong not your ordinary lechon sinigang dahil I will using two kinds of na pampaasim. Isang kalamansi para maging citrusy at isang balimbi or kamyas or kalamyas sa Tagalog na medyo may pagka-sour na kakaiba yung kanyang pagka-maasim. I will not using sampalok na traditional or yung sinigang mix. I will use fresh ingredients. So ngayon, at gagamit tayo ng kakaiba. Yung iba kasing ginagamit na sinigang ay they use the lechon, yung mga chinap-chap na. Yes, but I'm using the ulo ng baboy. So ito mga kabusog, let's see, ito ang ating mga ingredients. So ito, meron tayong lechon baboy. Kinalas ko na sineparate yung laman tsaka yung bungo. Meron tayong 5 whole tomatoes chopped, 2 medium onions sliced. We are using kamyas or balimbi para sa ating pampaasim at freshly squeezed na kalamansi. Gagamit tayo ng gabi or taro. We will using sliced radish. Gagamit tayo ng nor pork bouillon cubes at patis. At sa ating mga gulay, meron tayong sigarilyas, okra, meron tayong siling green, at ang famous kangkong. So ayan mga kabusog, napakita ko na yung aking mga ingredients. So I will share now the steps kung paano ko ginagawa ang not your ordinary lechon sinigang. So buksan ko muna ang aking mahiwagang kalan. Then I will remove the cover. Ayan. So maggigisa tayo, pero hindi ako gagamit ng aking mantika. We will just use yung kamatis. Yan. Lagay ko na yung kamatis. Yan. So kamatis tapos para matunaw siya. Then the onions. Yan. Ito, ganito ako magsinigang. Yung iba kasi they'll just put the water, nilagay na yung lahat ng sangkap. Ako, dinudurog ko muna yung tomatoes. Yan. Make sure na durog na durog. Medyo matagal-tagal to konti. Para lumabas yung flavor ng kamatis tsaka ng sibuyas. So, ayan muna natin siya dyan. At habang siyang kumukulo, ilalagay ko na yung ating patis. Half ng patis lang para mawala yung kanyang lansa. Sama natin siya sa paggigisa. So, syempre, pag pagkain nyo sa bahay, yung ulam nyo, di ba? Lalo na pag may leftover na ulo ng lechon, hindi na alam kung anong pwedeng gawin. Lagi na lang lechon paksiw. So, masarap siya talaga sa sigang, lalo na yung mga buto-buto ng lechon. So, tutunawin ko muna to for 2 to 3 minutes, then babalikan natin ulit. So ayan, medyo nagbe-break na yung ating kamatis. Yan. So ilalagay na natin yung ating pork cubes. Okay, syempre challenge. More pork cubes. Syempre, sila lang ang merong pork bouillon cubes. Guys, hindi masamang gumamit ng pork cubes or mga cubes. Wag lang masyadong madami or wag laging gumamit. Tsaka kung nakakamatay ito, hindi naman ito aprubahan ng Food and Drug Administration. So pork cubes. Yan. Isang pork cubes lang. After ng pork cubes, ilalagay na natin yung ating taro o yung gabi. Yan. Baka may mag-react na naman dyan na nauna yung gabi.
Gusto ko kasi sa gabi yung malambot na malambot. Kasi yung ating lechon ay luto na, so madali na siyang madurog. So unahin natin yung gabi para kumulo ng kumulo. Diba? After ng gabi, okay, kukunin ko muna yung aking mahiwagang pitchel ng tubig. Okay? Then, 1.5 liters ng water. Then, yung ulo muna o yung skull ng lechon. Okay? So, kakamayin ko na to. Okay. Malis naman aking kamay. May flavor pa kasi ito, yung ulo ng lechon. At saka nandiyan pa yung cheeks. Yung cheeks niya. Okay. Pakuluan lang natin ng pakuluan hanggang maglasa na yung flavor at malambot na yung ating. Simmer natin siya ng 15 to 20 minutes hanggang lumambot na ang ating gabi. So ayan, maligay pagbabalik ulit mga kabusog at ayan, kumukulo na yung ating kulong-kulo na siya. So na-simmer ko to for 20 minutes para lumambot yung ating wow. Kung naamoy nyo lang yung amoy nung buto ng lechon, yung ulo. Ngayon, ilalagay na natin yung ating balimbing o yung ating kamyas. Okay, whole kamyas to. Nilagay ko sa freezer para hindi masira. Then, pakuluan. Yung ating radish. Ako inuuna ko muna lahat ng gulay kasi madali nang luto naman na kasi yung ating lechon. After ng radish, ilalagay din na natin yung ating kalamansi. Yan. Kung maamoy nyo lang yung citrusy flavor ng kalamansi at ng ating kamyas. So, isi-simmer pa natin to ng 2 to 3 minutes. Then we will place all the ingredients later. So, ayan. After 2 to 3 minutes, ayan. So, nagsisimmer pa rin siya. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating lechon. So, it's a challenge. Dahan-dahan. So, north, south, east, west. Para alam ko. Yan. So, combination to nung mga laman-laman, taba-taba. Tinanggal ko yung balat. So, yung ibang balat, ang nilagay ko lang yung konting laman, konting taba. Yan. Mga tipak-tipak. So, ilagay na din natin yung ating mga vegetables habang nagsisimmer siya. So, ito na yung ating okra and ating sigarilyas. Yan. Isama na din natin ilagay ang ating green chilies. Yan. So, 4 na green chilies. Then, isisimmer ulit natin to hanggang lumambot yung ating mga gulay at mag-flavor yung ating lechon. So, ito yung not your ordinary lechon sinigang na overload sa gulay at flavor. So, ayan, pakuluan muna natin siya ng 3 minutes ulit. So, ayan, kulong-kulo na siya mga kabusog. Oh, wow. Oh, wow. So, ilalagay ko na ang ating last na ingredients. Yung ating kangkong. So, more kangkong, more fun. Dahil paborito namin ang kangkong. So, kayo na ang humusga sa kulay, sa flavor, sa ano niya. Kasi itong niluluto ko ay pang isang pamilya of 5. Dahil mahilig kami sa gulay. So, after this, saglit, ulitin ko. After this, medyo ilubog ko lang konti. Kasi ang gusto ko sa kangkong hindi gaanong. Tsaka dahan-dahan kayo maghalo ng lechon baka madurog. So, nilagay ko siya sa gilid. So, ayan, lubog ko lang siya para hindi So, ayan. So, kukunin ko lang yung aking kutsara. Titikman ko yung sabaw kung kailangan ko pa mag-adjust. So, punta sa gilid. Okay na yung alat niya, tsaka yung asim. So, mamaya, ipi-plate na natin. So, papakuluan ko muna to ng 1 minuto, 1 kulo. Sabi nga nilang mga matatanda, 1 kulo lang yan, mga anak, pwede na. So, ito, mga kabusog, 1 kulo, then ipi-plate na natin, and then magchichikahan tayo after kung ma-plate. So, ito na mga kabusog. Ayan na.
So, pinaplate ko sa aking kasama dito sa bahay. So, ito na ating not your ordinary na lechong sinigang. Kasi overload siya ng gulay, overload siya ng citrusy flavor galing sa calamansi, at fruity flavor galing sa ating kamyas or balimbi. Balimbi po ha, hindi balimbing. So, hindi yun sa mga politiko. So, ayan. So, titikman ko muna ang aking magpalagay ko sa gilid para, syempre, I love my soup. So, titikman na natin. Yung amoy pa lang niya talaga kakaiba. Then napakalambot ng taro o yung gabi. Hindi ko siya dinurog, talagang kusa na lang siya nadurog. Hindi ako makapagsalita dahil mainit pa talaga siya yung sabaw. So ayan, kung may mga leftover kayo ng lechon ulo, pwede nyo din gawin tong sinigang. So, wag naman laging lechon paksiw o yung lechon na sinigang na puro laman. Use yung ulo ng baboy na nilechon. It will add flavor to your soup o yung sa inyong sabaw. So, itong ating episode for today na pinamagatang Not Your Ordinary Lechong Sinigang. So, ayan na mga kabusog. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Hanggang sa susunod, laging tandaan, bulag man ako sa inyong paningin, magluluto pa din. Bye-bye!